source of blessing. Sige po, bago din magsimula, panalangin muna tayo. Let's pray. Hallelujah. Aming Diyos na mga pangyarihan, sa aming paglapit po sa mga oras pong ito, ang pagkinig po ng iyong salita, nawa po ay bigyan niyo po kami, Lord, yan na spiritual ears to understand the message that you want us to learn this moment. Salamat po dahil alam namin ang iyong mga salita, tulong-tulong, Lord, at kaunungan na magamit po namin sa buhay ulit sa mundo. Upang patuloy po kami maging maayos at maging mata sa aming mga buhay. Nawa po, Lord, ang salita, bigay po sa aming Lord na guide, ilaw sa aming daraanan, upang sa Lord, patuloy po namin makita at maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay. Bless, Lord God, each and every one of us. In the name of Jesus. Amen and Amen. Kanina, gumagawa po ako ng aking slides. Pinapaalaanan po ako ng aking misis na iksian mo lang Okay? So, Brother Ace, what is our slides right now? Ayan. So, usually, pag tayo po nakakita ng mga itong mga phenomenon, ay in spiritual realm, ay minsan, i-connect natin ang mga bagyo sa pamamagitan ng problema. Ako ba? Diba? Minsan nagiging, parang sabihin natin, illustration for us, para sabihin natin na bagyo ng problema at unos ng problema. At totoo naman, wala namang taong walang problema. Amen po ba? Sino rito ang may problema? Nasa naman. Diba? At least, totoo tayo. Tama, diba? Alam niyo po, isa sa mga gusto ng Panginoon, yung totoo ka. Lahat po tayo may problema. At ito po yung maganda sa atin, ang problema po talaga ay nagdedepende yan kung paano mo siya tinitignan. Kung ang problema mo ay talagang ginawa mong problema, talo ka. Pero kung ang problema, ginawa mong hamon sa'yo para mas lalo kang maging malakas at matag, panalo ka. So, it means, problem, it depends on your perspective. At ito po yung gusto kong pag-usapan natin sa mga oras kong ito. Sabi nga, shelter in the storm. Real rest in the restless world. Alam niyo po, ang buhay po sa mundong ito, totoo lang, nakapagod. Amen po ba? Sino na ang pagod na sa mundong ito? Pagod na magtrabaho. Pagod na, alam mo yun, gumising araw-araw. Di ba? Kasi di, humingi. Pwede lang umabsent, di ba? Pwede lang magpakasyon. Di ba? Nakakapagod na, minsan. Pero, wala naman din pwede gawin, kundi pumasok pa rin. At samahan pa ng mga text ng ating mga pamilya. Si ganito po, kuya. Si ganito po, nanay. Si ganito po, anak. Yan na, di ba? Habang nagtatrabaho sila, iniisip mo. So, yung buong maghapon mo, you are so distracted sa buhay. At natutulog ka na lang, bigla ko na may makapapap sa cellphone mo. Mamumumusta, di ba? Mas kinabukasan, continue naman, no? Araw-araw pakikipaglaban sa buhay. Sometimes, parang gusto mo nang ayaw nang mag-cellphone dahil alam mo na, pag binusa mo cellphone, puro problema na ang dala. But, guess what mga kapatid? There is a real rest in the midst of storm. And po ba? Pwede po tayong makaranas ng kapahingaan sa gitna po ng unos ng ating buhay. At ito po yung gusto kong maibahagi sa bawat isa sa atin ngayong hapon. Kaya open our Bible in John chapter 16 verse 33. Isang verse na po yung ating pag-uusapan at dito po ating matututunan on how we can rest in the midst of storm. Storm po yun, di ba? Payapa ka sa gitna ng kaguluhan. Sabi po natin. Ayan. Sabi dito, in John chapter 16 verse 3, I have told you these things.
bagay na ito. Sabi niya ganyan. So that, sabi niya, so that in me, anong nangyari? Bakit ito pabalik-balik siya? So that in me, sabi niya ganyan, you may have peace. Ayan, wala yatang kapayapaan yung ating slides ngayon. Wala yatang, ayan. So that in me, you may have peace in this world. Sabi niya ganyan, you will have trouble. Pero kulang, no? Ginagilog ba? Take heart, sabi doon, I have overcome the world. Yun po yung continuity po nun. Sabi nito ng Panginoon, I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Inamin mismo ng ating Diyos, inamin mismo ng ating Panginoong Hesus, na sa mundong ito, daranas tayo ng kapighatian. Given na yan, mga kapatid, kaya pagka dumadanas ng kapighatian na, praise the Lord, nasa tamang mundo ka. Amen ba? Kasi kung hindi ka dumadanas sa kapighatian na yan, baka nasa Mars ka na, o Jupiter. Diba? Kino-confirm lang yan, yung dinadaanan mong kahirapan ngayon, ano man problema yan, kino-confirm lang yan na ikaw ay nasa tamang mundo. Amen po ba? Kasi bakit sinabi yan ng Panginoon? But the good thing about this verse is, may pangako ang Panginoon. Yes, sa mundong ito, merong kabuluhan, pero tandaan mo, sa akin naman, may kapayapaan. Kaya, ano ba ginagawa natin? Lapit tayo sa hari ng kapayapaan. Yes, maybe this word is chaos, but in God, there is peace. And hindi lang may kapayapaan sa Panginoon. Ano sabi niya? I overcome this world. Pinagtagumpayan ng Panginoon ang mundo ito. Kaya nga, sabi nito, peace is not the absence of conflict, but the presence of Christ. Hindi mo pwedeng hindi natin control ang kapayapaan o kaguluhan sa mundo. Hindi control. Ako, pray ko na huwag pong sumulpot ang war sa mundo ito dahil sa mga gera sa Israel. Kasi nag-trigger na yung mga bansa eh. But Lord, sabi ko, Lord, ayaw kong mangyari ito kasi bakit? Apektado po tayo lahat dito. Dahil sa mga pride ng mga leader ng mga bansa, maapektuhan po tayo. Di mo ba? Hindi na iniisip yan eh. Basta lang sila, masabi nila, malakas sila, naglalaban sila. Hindi nila iniisip yung mga civilian. Kaya pray na huwag kong magkaroon ng World War III. No? Kaya tayo. This is the good thing about this umbrella, sabi nga, an umbrella can't stop the rain. But it shields you from it. Ayun mo ba? Yung buhos ng ulan, hindi pwedeng pigilan ng payong yan. Pero, sapat yung payong para hindi ka mabasa ng ulan. Amen ba? Kasi ganyan din ang problema natin. Hindi natin kaya pigilan ang problema, pero sapat ang Panginoon para bigyan ka ng kalakasan at mabuhay ka sa gitna ng problema. Pwede ba yun? Yes! Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. At sa mga oras ko ito, ito yung gusto kong ibahagi sa inyo, yung 4 na bagay. Sabihin nyo nga, 4. Ang dami ng pastor, 4 yan ah. Akala ko ka, short lang tayo, di ba? 4, di ba? Eh kasi kung 3 lang yan, hindi kompleto. Kaya inapat na natin para solid na tayo. No? 4 things to know in order to possess peace in moments of trouble. Kailangan natin maintindihan. May pag-asa po tayo sa gitna ng kalamidad ng ating buhay. May pag-asa po tayo sa gitna ng mga trouble, bighati sa ating buhay. At pangako yan ng ating Panginoon. At 4 po, yung dapat natin matutunan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng chaos, trouble, and suffering of this world. Number 1, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, sabi niya, I have told you these things. Isinabi mo na ang mga bagay ito.
sa kanyang mga alagad sa tinatawag na free discourse farewell niya ito. Kasi kasama niya ng mga alagad, ang sinasabi ng Panginoon na malapit ang panahon, ako po ipapako na doon sa krus ng Kalbaryo. Of course, mga alagad dyan, kamatayan yung harapin ng Panginoon. Ano yung mangyayari? Magkakaroon po sila ng kapighatian. Magkakaroon po ng kabuluhan sa kanilang mga buhay. Yun the story of the Passion of the Christ, di ba? Ano po nangyari sa mga alagad? Nagkawak-takutan sila. Sila mismo ay nagkanya-kanya na. Wala nang sumunod sa Panginoon. Even Peter denied the Lord during the midst of persecution ng Panginoon. Ito natin, nabagabag po silang lahat. Nawala na sila ng ayos na pag-iisip sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Tila bagay yung sinabi ng Panginoon for the past 3 years ng buhay nila ay nawala doon na lahat sa moment na kung saan dumating ng kabuluhan sa buhay nila. Kaya ang sinasabi ng Panginoon bago mangyari po ito, sinasabi niya, ngayon, sinasabi ko na ang mga bagay na ito. Bakit? Kailangan sabihin ng Panginoon ang mga bagay na ito sa buhay ng mga alagad in order for them to be ready to what happened to them. Iba kasi ang may nagsasabi, di ba? Iba kasi minsan ang may nagpapaalala. Iba kasi minsan ang tinatapikan, sinasabihan ka ng tamang bagay na gagawin. Ito po sinasabi ng Panginoon. Bago mangyari ito, sinasabi ko na ang mga bagay ito sa inyong buhay. Para bakit? Maging prepared kayo sa mangyayari. It means Jesus is the source of all life-giving wisdom. Kung kayo po ay, if you want to be success in life, sino po yung mga tao kailangan niyo kausapin? Of course, successful people. Kung gusto mo magkaroon ng magandang business, example, or financial management, sino po yung mga taong dapat yung lapitan? Chingkitan. Di ba? Bibigyan kayo paano kayo mag-manage ng tamang pera. Kasi ba, gusto mo ng financial literacy, di lumapit ka sa mga taong magagaling at mahuhusay dyan. Sino ba? Sino ba nakakilala kay Francisco Pulaico? Isa po yan sa one of the best financial advisor. Magaling po niya mga kapatid. Panoorin niyo ang kanyang mga video. Especially po tayo po mga OFW. Makikita niyo paano niyo po ma-handle ng maayos ang inyong kayamanan na binibigay ng Panginoon sa atin. Sino ba? Si Ramon Ang. Yan po yung mga successful people. Of course, gusto mo maging successful, pupunta ka sa mga taong may karunungan sa bagay na yan. Kasi bakit? Because they have words of wisdom na pwedeng sabihin sa'yo. Kaysa yung mga taong nanalo sa loto. Tama? Naging milyonaryo na siya, nanalo siya sa loto, hindi na advice. Ang sabihin sa'yo, simulan mo sa number 7. Kaya siya advice sa'yo, di ba? At pangalawa ay number 16, di ba? Pagsamahin mo yung birthday ng mga anak mo, ay advice sa'yo. Okay, sabihin natin, punta kay ChatGPT, di ba? Ano ang tatama sa loto ngayon? Wala siya pwedeng may advice kasi bakit? Biglaan naman ang pag-iyaman. Pero yung mga tao talaga na simula pa lang, pinagkarapan nila yung mga success sa buhay nila, go to those people and they will give you the wisdom of you. The same with the Lord. Sa mga possible na mangyari sa ating buhay, ang Panginoon po ay magbibigay ng karunungan sa atin. Bakit ito sinasabi ng Panginoon? Anong ibig sabihin na, I have told you these things? Ibig sabihin, Jesus told the reality of things. Sinasabi nila ang totoong mangyari. Kasi bakit alam niya ng Panginoon Jesus told what things surely, not just surely things to come, but surely to come. Sino po ngayon updated sa chess? Natala ko si Magnus, one of the best player in the world. Nanalo po siya sa Indiano. Diba? Ano pong maganda sa chess? O kayo ng chess, ano pong maganda doon? Di ba maganda sa chess? Yes, maganda po sa chess kung alam mo yung move ng kalaban mo. Kung na-analyze mo yung kanyang move, di ba? Yun yung advantage mo. Nababasa mo yung move. Kaya nga sa chess, one move
It's a mistake. Isang mistake lang po yun, maaari kang magalit. So the same with life. Alam mo ng Panginoon ang buhay mo. Kaya nga sinasabi niya na ang dapat mong gawin, ang gawin mo lang, sumunod. Kaya pag sinabi ng Panginoon na gawin mo ito at di mo sinunod, the chances are you will lose the game. And that becomes regret of your life. Mas meron pang regret. Sana ginawa ko. Sana ngayon pa. Sana noon pa. Tapos na, wala pang gagawa. Regret niya. Sabi nga ni John Maxwell, it's better to have the pain of discipline than the pain of regret. Because the pain of discipline will pay off, but the pain of regret is nandito yan habang buhay. Kaya nga maganda po, tayo po ay kumonsulta at lumapit sa source of all wisdom, ang Panginoon. So bakit sinasabi ng Panginoon ito? Bakit sinasabi sa bangalan? Because He wants His disciple to be prepared for things to come. Kailangan maging handa itong mga disciple niya sa parating na trouble sa kanilang mga buhay. He wants His disciple to be protected from the impact of this trouble. May impact po yan. Kaya nga sa Pilipinas, di ba? Sa super highway natin, meron lang nakalagay na speed limit. Ilan po yun? 100 lang yun. Pero sa Germany, wala pong speed limit to. You can drive 320 kilometers per hour. So bakit po nilalagay ng speed limit sa ating pong expressway o sa mga kalye? Di ba? Sa kalye po, 300 kilometers per hour lang po ang pwede takbuhan ng sasakyan. Yung iba naman, mga 20 lang. Bakit po nilalagay? Kasi nga, para maingatan yung mga tao doon sa impact na sasakyan. Makagawa ka agad ng paraan para hindi mo mangyari yung mga aksidente. Kaya pag hindi mo sinunod yung mga sign na yan, diyan pa nagkakaroon ng matinding aksidente. Kaya imagine, nasa loob ka ng isang iskinitan, ang takbo mo at 20. marami kang sasagasaan mga tao. So bakit ko sinasabi ng Panginoon ng mga bagay ko sa kanyang mga alagad? Because Jesus wants His disciple not to panic when the troubles. Meron mga pinost na nakaraan, base po kay Rick Warren, sabi po ni Rick Warren, your answer to your panic is the presence of God. Kaya minsan maraming nagpapanik kasi hindi na alam kung ano dapat gawin. The answer sa panic po natin in this life is the presence of God. So ito po isang napakagandang paalala sa atin para magkaroon po tayo so that we have a peace in the moment of trouble, that we need to understand that Jesus is the source of all life, giving wisdom. We need wisdom in this world. And po ba? Kailangan natin ng karunungan. Pwede kang maging mahusay, pwede kang maging matalino, pwede kang maging sikat, pwede kang maging mayaman, pero kung wala kang karunungan sa buhay ito, time will come, ikaw rin ay babagsak sa buhay. Kaya nga sabi nga nila, lamang ang may alam. Saan ba nanggagaling ang tunay ng kaalaman sa mundong ito? Sa ating Panginoon. So Jesus, in order for us to possess the peace in the moments of trouble, learn to understand that Jesus is the source of all life and giving wisdom. So ano po yung pangalawa? Para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, sabi ng Panginoon dito, so that in me you may have rest, you may have strength, you may have food. Hindi. So that in me, sabi ng Panginoon, you may have peace. Gaano kahalaga ang kapayapaan sa isang tao? Ang dami mo ang pagkain, kaso nga lang, wala kang kapayapaan. Narasan niyo yan? Ang dami mo ang kaibigan, kaso nga, wala ka namang kapayapaan. Ang ganda ng bahay mo, ang ganda ng tulugan mo, kaso nga lang, wala kang kapayapaan. Kasi ang tao walang kapayapaan ay hindi po nakakatulog yan. Di ba?
napakaganda po na mayroon tayo makakaya sa tulog. Yung po makatulog po kayo ng 8 oras sa isang araw, sa magdamag, isa pong blessing yan. Sino ba ito nakatulog ng 8 oras? Ha? Taas ang kamay. Yung mga iba, wala kayo kapayapaan. Isip kayo ng isip, di ba? Nag-overthink kayo. Diba? Diba? Wala na mga yung mga kuyak sa gabi. Ayan, mayroon talaga mga tulog yan, di ba? Napakaganda po na meron po tayong maayos po na tulog. At pag tayo ay may kapayapaan, nagkakaroon po tayo ng magandang perspektibo sa buhay. Disposisyon sa buhay. Payapa ka nga eh. So, yung pangalawa, para magkaroon po tayo, in order for us to know, to have possession of peace in the moments of trouble. Yung pangalawa po ay, ating tandaan, Jesus is the source of all life and the wellspring of unshakable peace. Sabi nga, peace, the other word of peace is tranquility. It's a state of being calm. Ano sinasabi ng Panginoon ng Bible sa Panginoon? Ito po yung hula sa Kanya. In Isaiah chapter 9 verse 6, sabi doon, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Isa po siyang prinsipe ng kapayapaan. Paano nangyari ng Panginoon ay naging prinsipe po siya ng kapayapaan? Number 1, dahil po kay Jesus, nagkaroon po ng relasyon ang tao at ang Diyos. Eh mo ba? Before, ang tao at ang Diyos ay malayo sa Diyos. May hidwaan. Meron hindi pagkakaintindihan. Kaya kung tayo po ay hindi pa na-reconcile sa Panginoon, ang buhay mo ay walang kapayapaan. The first thing that we need to understand sa buhay natin, we should have reconciliation to our God. And po ba? At pag hindi ka pa reconcile sa Panginoon, ang buhay mo ay walang kapayapaan. Pastor, paano magkaroon ng reconciliation ako sa Diyos? Sino po nakatina ng ating first day of our KLS, Kingdom Lifestyle Training? May paliwanag po doon, di ba? Kung paano tayo magkaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos. Ng tao dati ay makasalanan at malayo sa Panginoon at walang magawa ang tao para siya ay manumbalik sa Diyos. Lahat ginagawa ng tao para manumbalik siya. Anong ginagawa niya? Nagiging mabuti siyang tao. Nagre-religion po siya. Tumutulong po siya. Pero lahat po na yan nagawa ng tao ay hindi man lang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano sabi sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. At dumating si Jesus sa mundo ito para maghatid ng kapayapaan sa tao at sa Diyos. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, sinasabi ko ng salita ng Panginoon, ikaw po ay nakipagkasundo na ngayon sa Diyos. Ibig sabihin, you have now a good relationship to God. Kahapon po, ang discussion po namin sa PDL, para ikaw ay maging miyembro ng pamilya ng Panginoon, dapat kilalanin mo na si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas. At magiging kabahagi ka ng kanyang pamilya. Kasi ang ako, diniscuss na po namin kung ano ba talaga ang ideal family. Lahat po tayo may mga ideal family. Sabi ng iba, nanay at tatay, may anak, family na yon. Sabi naman ng iba, may magandang relasyon ang bawat magkakapatid at mga magulang. Yun po yung mga ideal family. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang ideal family. Pero you know what? Those families ay meron pong limitasyon. Pag namatay po ang tatay, wala nang pamilya. Di ba? Pero you know, the good thing about that is, gumawa ang Panginoon ng isang ideal family, which is the family
of God. Sino pong gusto mo kabilang sa pamilya ng Panginoon? Itaas po ang kamay. Kailangan po natin ng Diyos bilang Panginoon sa kapatid. You know what? To become part of God's family is eternal. Mag-isa ka nga sa buhay mo, tatandaan mo, hindi ka nag-iisa, part ka ng pamilya ng Panginoon. So, it means, sinasabi ng Panginoon dito na Jesus did not come into existence on earth, but rather He descended from heaven. Yung kapayapaan na ating matatanggap mula sa Jesus ay kapayapaan na nagmula po sa langit. Amen? So, ibig sabihin, ito ay pangmatagalan. Tayo minsan, mga tao, meron po tayong mga temporary na kapayapaan. Halimbawa, tayo po ay nakaipon ng gusto nating pera na, payapa na ako. Meron na akong buffer fund. Di ba? Pero temporary lang yun. Eh biglang may nagkasaya sa pamilya, ano gawin mo? Bibigyan mo yung mga bagay, di ba? So, magulo naman yung buhay mo. Di ba? Kumbaga, the world offer temporary peace. Parang ito lang yan. Yes, Lord. Thank you, Lord, dahil nakuha ko na yung kama mong ipon sa aking buhay. Sabi natin, may pera na talaga. Kaso nga, paglabas mo, ang daming gold-dapper. Parang ayaw ko rin magbibit pala ng sentro kasi baka i-snatch kayo, di ba? Kaya, pag-uwi ko na ng Pilipinas, paalala ko, sa uwi ng Pilipinas, kung pwede na kayo nakasando umuwi ka na nakasando. Parang hindi ka pag-interesando. Di ba? Kung tayo gano'n, paglakad mo ng aeroplano, talagang naka-Jordan na ako, original ako, Jordan din ako. Pwede naka-chinelas, saan mo tayo umuwi? Pumunta na naka-chinelas. Because you're a subject for... Ang saya-saya mo, nakawin ng Pilipinas, pababa mo ng airport, nawala ang sing-sing mo, di ba? Nasa yung sing-sing ko. Tama mo din, no? Meron kang bagong kotse. May pundar mo. Sasayaw pa, ito ay dugot pawis ko. Di ba? Talagang, nag-tread ka pa sa kali ng masaya-masaya sa kotse mo. Biglang may dumaan na habal-habal. Nagas ka sa likod. Wala ka nang kapayapaan, di ba? Eh, Montero Sports pa naman yun. Naku po. Ano gagawin natin, di ba? Sometimes ito yung mga temporary peace minsan na ginagawa ng mga tao. Pero totohanan, pandalyan na talaga. But you know what? The offer of God's, yung ino-offer ng Panginoon ng kapayapaan, is hindi kapayapaan na nagmumula sa mundo nito, kundi kapayapaan na nagmumula ko sa lahat. Accept the peace of God. Ibinigay sa atin. The unshakable peace of the Lord. So ito po yung pangalawa na dapat yung matandaan para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa gitna po ng unos ng ating buhay. Yung pangatlo po, sabi ko sa inyo, mabilis lang. Di ba? Pangatlo, sabi doon, in this world, sabi ng Panginoon, sa mundong ito, sa mundong ibabaw na ito, you will have trouble. At least totoo ang Biblia, totoo ang Panginoon. Na hindi sinabi niya, kahit ikaw ay anak ko na, part ka ng family ko, you have become belong to the family of God, still, you have trouble. Kaya pabili nga ako sa inyo na pag sumali kayo sa aming organisasyon, wala na kayong iisipin pa. Ako po, mag-isip na kayo. Lalo po kayo mag-isip. Diba? Kasi bakit? Ang Panginoon na mismo nagsabi na ang Diyos ng hari at lupa, sinabi na, sa mundong ito, meron kang trouble. Kahit ayaw mo ng trouble, mapapatrouble ka pa rin talaga, di ba? Minsan, nanahimik ka sa bahay mo, may bigla-bigla dumating ng mga problema. Kasi mga, yan na yung sinabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble. What is the good news about this one? Ano yung good news? Bakit sinasabi ng Panginoon na sa mundong ito, meron kang trouble? Or kapit na diyan, is the good news. Pangatlo is, trouble has limitation of its power. Yes, merong ng pighati. Yes, may problema nga. Pero tandaan natin, ang mga pighati na yan, ang mga problema na yan, ay may limitasyon. Kahapon pinag-uusapan namin na yung si Satan, umaatumal nga siya, nag-roar siya,
Kaso nga, walang ngipin. Kasi nga, sabi ng Bible kasi, Satan is just like roaring lion. Di ba? Ang lion kasi, technically, pag siya mo ay gutom, at nakita siya ng makawan ng tupang, una niyang gagawin, ay aatungan siya ng napakalakas. So, ano mangyayari sa mga tupang? Pupulasan yun, di ba? So, the weakest link is, yun ang kanyang pagkain. Sabi nga namin kahapon, yes, umaatungal ngayon si lion, kaso nga wala siyang ngipin. Kaya pag kinagat ka ni lion, gums yung maramdaman mo. Imagine that, di ba? Ito natin, powerless na po even ang gawa ng kaaway sa buhay natin once ikaw ay Kristiyano. Amen ba? Powerless na yan. Kung narinig mo si Satan nandiyan, o pagaspas pa siya, naglalakad pa siya, pero pag kinagat ka, tandaan mo, gums ang tatama sa'yo. Kaya sabi ko kahapon, sino po sa inyo ang naharap na ng lola? At tayo na ba yung mga lola nyo dati? Kinagat kayo. Di ba? So tanda natin, trouble has limitations of its power. Saan lang siya may power? Sa mundo ito. Amen? Dito lang sa mundo ito. Eh bakit? Forever ba tayo sa mundo ito? Sino ang gusto forever sa mundo earth? Ha? Ang gusto niyo forever dito? Pwede i-request kayo, Lord, gusto forever sa earth. Di ba? Maybe in 8 years of your existence, tapos na ang iyong pagdaan sa mundo ito, wala na rin problema. Hindi sasama ang problema sa'yo sa langit. Di ba? Temporary lang na kapatid. The power of problems and trouble in this world is just limited lang. Kaya huwag tayo masyadong magpasinda. Amen po ba? Amen. Pero may mga Kristiyano parang mo dumating sa Diyos, kala mo, ginulpin ng 10 lobo. Mga Kristiyano, wala naman. Ano mo na yan sa'yo? Nagtangalian na po ba kayo? Diba? Kasi tayo lang talaga ang sobrang nagpapa-apekto sa mga bagay na yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, may kapangyarihan ka na eh. Amen mo ba? Kala kasi nag-aalaw ko ba? Kala kasi nag-embrace too much kay trouble. Ito talaga may trouble ako sa buhay. Yung siya ko kasi ini-embrace eh. Kaya sabi ng Panginoon, in this world, sabi niya ganyan, is indication na mga bagay sa mundo ito, mga problema sa buhay natin, ay may limitasyon lamang. Kaya kung problema ka ngayon, sabihin mo, you're just limited. But God's power in my life is unlimited. Amen? The wisdom of God in my life is unlimited. But you troubled is you are just limited. So Jesus wants his disciple to understand that trouble has limited power on earth. Hindi naman talaga araw-araw tayo nagkakaproblema. Ngayon po ba? Di ba may mga problema tayong hanggang 2 linggo lang? Tama? Isang taon siguro, pinakamatagal na. Eh kung mga 5 years pa yung problema mo, talagang best friend na kayo niyan. Di ba? Talagang ayaw mo nang iwanan yung problema mo. Di ba ibig sabihin, wala kang ginawang paraan. Amen. Kasi nga ang problema, may limitasyon. Tayo lang naman minsan ang nagpapa-apektos ng masyado sa problema. Kaya sinabi yung rin kahapon doon sa aming PDL is, when Apostle Paul beaten by the snake, the poisonous snake, naramdaman ni Apostle Pablo yung kagat ng ahas. Masakit yun eh. But you know what? The good thing about that is, walang poison. Inalis ng Diyos yung poison. Kaya si Apostle Paul nabuhay. Pero yung kagat ng ahas, naramdaman niya. Yung kulukot ng ahas, naramdaman niya. Pero yung kamandag ng ahas, pinotektahan si Apostle Pablo. Kaya hindi po sa buhay. Minsan nararamdaman mo yung hagupit ng problema. Diba? Yung hagupit ng troubles. Tandaan mo, you are protected in Christ. Amen? Nalaw ka ng Panginoon doon na dumaan para ma-evaluate mo kung ano ba talaga yung tinuturo ng Diyos sa buhay mo.
we need to understand this one. That trouble has its limitation in this earth. Kaya sabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble. So, di ba? Dito lang, sa mundo ito. May trouble na. Pero the rest, wala na. Kaya ngayon, pag tumadaan tayo ng anong pagsubok, tandaan natin, may limitasyon pala. Amen? Para mas maharap natin ang mga bagay na yan, ang mga trouble na yan, na may kapayapaan. Because the peace of God is unlimited. At yung pangapat, praise the Lord, para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa gitna ng unos. Sabi ng Panginoon dito, but take heart. Sabi niya ganyan. Ano yung sabi niya? Take heart. Kumuha ng puso? Hindi naman, di ba? Kumbaga, tatagan mo. Di ba? Ma-encourage ka. Mapalakas ka. Ang sabi ng Panginoon, bakit sinasabi niya? Because I have overcome the world. Amen? Trouble has limitation of its power, and sabi ng Panginoon, trouble is powerless. Ayan. Trouble is powerless in the presence of Jesus. Nawawalang kapangyarihan ang lahat ng mga problema inagdis natin sa buhay pag tayo ay nasa presensya na ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat manatili tayo sa Kanyang presensya. Manatili tayo sa piling ng Panginoon para yung mga dumadaang pagsubok tayo sa atin ay mawalan sila ng kapangyarihan. Ano ba yung pinakamatinding pagsubok na nadaanan mo sa buhay? In money, in relationship, in family, in everything. Tingnan natin. Ano yun? Pinakamatindi. That is really break your life. Pinakamalupit ng pagsubok sa buhay mo. Meron ba? Gusto mong mawala ng kapangyarihan yan? Lumapit ka kay Jesus. Come to the presence of Christ. And that problem will become now powerless in you. Problema sa atin. Hindi tayo marunong minsan lumapit sa Diyos. Problema sa atin minsan, kung sino-sino yung ating munang pinupuntahan, iniisip, pagbago lang ng pag-asa, kay Lord din tayo mabagsak. Parang kasabihan, di ba? Sa dami ng posisyon, sa dami ng pinuntahan, sa simbahan din ang tuloy. Pero hindi naman. Diretso ka na agad kay Lord. Diretso ka na sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sabi niya rito, but take heart, brothers and sisters, I announce you, bakit sabi ng Panginoon, sinasabi ko na sa inyo, that this world, I have overcome now this world. Napagtagumpayan ko na ang sistema ng mundong ito, ang gawain ng mundong ito, ang diskarte ng mundong ito, napagtagumpayan ko na. Parang si Magnus at saka si Bukish, di ba? Yung sa chess. Kasi napakataas ng tingin ni Magnus sa kanyang sarili because he's the chess, one chess champion to the whole world. Tinalo niya po si Kasparov. Pero hindi niya alam na pagtagumpayan siya ng isang Indiano. Eh medyo underdog pa naman ng mga Indians sa mga ganyang mga bagay, di ba? Kaya kung nagpanood niyo po yung kanyang laban, talagang sa sobrang inis niya, pinalo niya po yung lamesa. Bakit? Hindi niya matalo siya eh. Kaya siya ng Panginoon. Wala nang magawa ang mundong ito kasi bakit? Tinalo na ni Jesus. Kaya ang sino mang kay Jesus ngayon ay binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon para mapawalang bisa kung ano man yung trouble na meron. Trouble is powerless in the presence of God because Christ conquered already this world. So that you have now peace in the midst of trouble. Yes, ang daming problema pero kaya pa ang Panginoon. And then you are secure that
Jesus is the one who conquered or give powerless to your problem. Hindi ka pwede igupo ng problema. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka pwede igupo ng problema. Amen po ba? Yan. Pag anak ka ng Diyos, anuman pagit sitwasyon ang pinagdadaanan mo, hindi ka pwedeng ibagsak ng kasi bakit? Powerless na nga yan eh. Sa harapan ng Panginoon. Come to Jesus. Come to the Lord. Because God is our refuge. Ang Diyos ang ating tanggulan. Ayan po ba? Ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Come to His presence. So ito yung apat na bagay na dapat mong tandaan. 4 things to know in order for us to possess lasting peace in the moment of trouble. Jesus is the source of all life-giving wisdom. Pangalawa, Jesus is the source of all life and wellspring of unshakable peace. The third is, trouble has limitation of its power. And yung pang-apat po, trouble is powerless in the presence of Jesus. Ito pa yung gusto kong sabihin sa inyo. Jesus doesn't always calm the storm around you, but to give peace to calm the storm within you. Amen po ba? It's the very gift of Jesus in us. Nais ng Panginoon, bago niya pakalmahin yung paligid mo, gusto mo nang pakalmahin kung ano yung storm inside of you. And when the Lord come in your life, you will experience the peace of the Lord in your life. Ano nga yung mga bagay na pumapagabag sa buhay mo? Ano nga yung mga bagay mo sa pag naalala mo nagkakaroon ka ng storm in your life? Meron ba? Until now, para bang sila yung kumbaga sumisira ng diskarte mo sa araw-araw. Minsan, di ba, ganda-ganda ng kondisyon ka sa trabaho, biglang naalala yung JF mo na iniwan ka. Sakit. Hindi ka pa nakamove on. Or biglang mong naalala yung hindi nagbayad sa ilang utang, di ba? Ang hirap niya na naman, di ba? Kailangan natin ng Panginoon. Lord, come in my life. The raging storm in my life. Lord, pahintuin mo yan. I want peace. Come to the Lord. Because those trouble in your life become powerless when you experience the presence of God. Ano sabi David? Sa kanyang song? Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. To be the presence of God is the fullness of our life. Amen po ba? So tayo tumayo at isa pa tayo lumapit sa presensya ng Panginoon. Kami po nga awitin yung kay buti-buti mo. Yan. Sige po. Let's sing the song, and as we sing the song, let's sing the song with all our hearts and acknowledge the presence of God sa ating buhay. Ayan. Sige po, nasan po yung ating